Mga kapatid, good morning mga kapatid. Meron po tayong isang kapatid na naghingi po ng tulong kagaya po nito. Dito po ay pangalan mo? Yolanda. Yolanda Inerio. Yolanda Inerio? Inerio. Inerio po mga kapatid ay meron po siyang dalang resita upang maghingi po siya ng tulong. Tayo naman mga kapatid ang ating kung ano man ang ating matutulong sa kanya o magbibigay ay papasalamatan yung mga kapatid ay nahihingi siya ng pabili ng gamot. Ngayon, itatanong natin sa kanya, ano bang sakit mo? Session po yung bipolar, sakit sa utak. Nag-maintenance po ako ng nag-repeat kong sakit ko na 19 years old pa lang ako. Ngayon sa 70th birthday ko. Nagkapatsika po ako doon sa mental. Minsan walang libreng gamot. Pagkatapos minsan bumibili kami. Wala ka ba mga kapatid dito? May kapatid ako isa pero malayo. Yung anong probinsya mo? Aklan. Aklan. Nasa Yung dito, Aklan. wala ka ba mga kapatid? Wala akong kapatid. Wala. Kailangan ko pa makakain. Mag-64 na ako sa February. Pagkatapos na minsan nangangalaka lang ako minsan. Tindan sa naglalabada. Ang tawag kasi namin dito sa kanya mga kapatid, Maricar. O Marimar. Si kapatid natin Marimar naging po ng tulong at kung ano man ang ating may tutulong pasalamatan niya po at kung ano man ang ating matutulong sa ating mga kaibigan dyan magbibigay para mapabili daw yung gamot niya ito yung mga resita niya ay papasalamatan ni kapatid natin Marimar. Umpisa po mga kapatid na nandito po kami kung nakilala ko po siya ay talaga meron siyang katingsanan na dapat Pansanan sa isip. matulungan to ito ay makadagdag ng kagaya po mabilihan natin siya ng gamot ay nakikita ko meron naman ito pag-asa na matinag po siya hindi ko kasi may kausapin mo siya okay naman po ang sagot niya saka talaga na gumagawa siya ng sariling sikap na makakain siya sa araw-araw na pamumuhay niya. Kaya ito mga kapatid ay may tutulong ko lamang konting tulong lang ang magbibigay ko kasi alam niyo naman kapatid na yun ang ating makakaya. Nangungupahan pa ako. Nagbayad ako ng bata, ilaw sa tubig. Isa lang po ako. Kaya minsan di ba ngayon ko pa lang po magtinda-tinda. Pag may pagtinda sa kalakal, titinda ako pag wala. Humingi ako ng tulong sa bahay-bahay kasi po may kapansanan pa ako sa pag-iisip ko. Kaya mga kapatid kasi pupunta natin sa doon sa bahay niya tapos ipapalabas natin kung saan po siya na nakatira dito sa Bagongbong Caloocan. Nagkabagongbong po siya mga kapatid. Saka ito ngayon malapit sa atin naging kaya ang ating matutulong na naman ay papasalamatan ni Marimar. Kaya abangan niyo po ang kalabasan po ito saka yung paano natin siya matulungan. Pagkain ko, kahit ko sa panggamot ko. Sana po maaasahan niyo po. Bahala na po Panginoon sa akin. Matulungan niyo ako. Sana matulungan niyo. Kahit kung tulong lang po, bahala na po kung Diyos sa inyo. Panginoon po. May Ilang kapansanan taon ka na sa sakit. 19 years old pa lang ako. Naano kasi po ako na sa Japan po, nag-Japan ako nung bata pa ako, nayakusa po ako, na-rape po ako ng nervous trauma po. Nervous trauma po ako na bata pa. Kaya hanggang ngayon may maintenance po ako. Saan ka ba galing? Sa Mandaluyong, ha? Saan ka ba galing? Japan. Sa Japan siya. Sa Japan. Tapos nung sa Japan ka, Nayakusa po ako, na-rape po ako ng pitong lalaki, na nervous trauma po ako. Nabaliw po ako. Hanggang ngayon, kaya yung gamot ko niya ng kulay, tama na po iyan. ito po si kapatid natin Marimar. Galing po sa Japan. Tapos hindi man natin nakalain na meron po siyang karanasan doon na
medyo masama sa kalagayan na kaya pa nakakausa ng ganitong sitwasyon niya dahil naranasan niya sa Japan mga kapatid. Kaya nabilig mo natin sa kanya mismo sarili niya o pinanggit niya kung paano ka nakauwi dito. Inatid ako sa Philippine Embassy pagkatapos dinatid ako ng gwardiya doon pagkatapos pinauwi ako dito, pinadoktor nila ako doon pagkatapos nung medyo okay na ako, alam ko na yung bahay na uwian ko, hinatid ako sa airplane mga DSWD, mga social worker yata ng Philippine Embassy doon sa Japan. Pagkatapos pinauwi ako dito sa Saan ka lumaki sabi mo? sa Mindanao. Sa Mindanao. Sa Mindanao ako lumaki pagkatapos nung nandun ako sa Mindanao pagkatapos apat kami magkapatid. Sabi ako ng kapatid ko na luluwas kami sa Maynila kasi mag-Japan kami. Ngayon nag-Japan kami magkapatid. Apat kami magkapatid sa banda kami. Ngayon nung ikawatak-watak ng banda namin, nagsulong flight ako doon ang nangyari sa akin na masama sa mga trahedya. Ikawatak-watak na kami magkapatid. Kami sa Mindanao. Okay. Mga kapatid natin nanonood sa Mindanao, ito po, kung nakilala niyo po, si tawag namin Marimar, ang tunay pangalan. CB yan. Sa papangalan, tunay mong pangalan. Yolanda. Mga kapatid, kung sino po ang nakakilala po ito sa mga kamag-anak niya, ay nandito po siya ngayon, nakatira po sa Caloocan. At ito po, may dala-dala siyang resita para daw sa sakit niya, mga kapatid. Hindi naman po ang sitwasyon niya. Pero ito po ay baybayan po natin at ipapalabas ko po sa YouTube channel ko po. Makikita niyo po kung anong kalagayan ni Ma'am Yolanda. Ang tawag po namin dito, Marimar. Pag may ano po, papasyalan natin po sa tirahan niya doon sa bahay niya kung ano po ang sitwasyon ni Marimar o Ma'am Yolanda. Kaya mga kapatid, abangan po natin ang parties na ito kasi sa ngayon nandito po siya. Ginit po siya ng tulong at magbibigay po natin yung makakaya po natin na matulungan po natin sa problema ni Ma'am Marimar. Salamat po. God bless you. God bless. Yan mga kapatid, ito po siya ngayon, bibigyan po natin ng tulong. O, tabi mo na lang muna yan. Salamat May mga po. kapatid, ito po ay abangan niyo po sa susunod kong ipalabas sa buhay ni Ma'am Yolanda o Marimar. Kahit subaybayan po natin itong sitwasyon niya. Kaya mga kapatid, good morning mga kapatid.